Ano naman ngayon kung may asawa na si Rafael? Wala naman kaming masamang ginagawa. Inis na sagot ni Samantha dahil ewan niya kung anong ikinagagalit ni Ace sa kanya. Hinahatid lang naman siya ni Rafael. Marami kasi siyang iniisip kaya nagpunta siya sa public beach na pagmamay-ari ng pamilya ni Rafael. Nagkataon naman na naroon si Rafael kaya sinamahan na siya nito sa paglakad-lakad sa tabing dagat. At kahit papano, may nakausap siya at nakalimutan kahit saglit ang mga problema niya. Buong magdamag niyang iniisip ang mga alok ni Ace sa kanya. Pero wala siyang nakitang solusyon. Dahil siya ang talo kahit sa ang anggulo dahil may damdamin siya para kay Ace. Kung papayag siya para pagbigyan ang nararamdaman niya kay Ace, ay lalo lang siyang masasaktan dahil baka lalong lumalim ang damdamin niya para rito. Bakit kayo magkasama? Tanong ni Ace na medyo humupa na ang galit. Isinabay niya lang ako. May pupuntahan siya kaya idinaan niya na ako rito sa resort. Inis na sagot ni Samantha rito. Don't tell me galing ka sa dulo ng San Roque. Well, yes. I want to clear my mind. Kaya nagpunta ako doon. Bakit? Hindi na ba ang tubig ng resort ang nagpapagaan ng pakiramdam mo? Seryosong tanong ni Ace. Crowded na para sa akin ang tubig dito. Tanging sagot ni Samantha at humakbang palapit sa pinto. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, hinarangan na siya ni Ace. About sa offer ko, did you change your mind? No. And no and no. Inis na sagot ni Samantha at tinulak ito ng bahagya pero hindi man ito natinag. Why? Dahil hindi ako kailanman magpapagamit sa mga katulad mo, Ace, na ang tingin sa aming mga babae ay may katumbas na halaga. I know yan ang iniisip mo sa akin dahil sa isa kong Santos. But I'm sorry, Ace. Maling Santos ang inalakan mo ng pera mo. Taas noong sabi ni Samantha. Habang nakatingin sa mga mata ni Ace, na tila ba tulad rin niya ay hindi ito nakatulog kagabi dahil nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Buong magdamag rin ba siyang iniisip ni Ace? Tulad niya? Asa pa ba siya? If not money, what Samantha Santos want from me? Just to accept my offer. Tanong nito. Love. Mabilis na sagot ni Samantha. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ace nang banggitin niya ang salitang love. Alam kaya ni Ace kung ano ang ibig sabihin ng sagot niya? Sa tingin niya kay Ace ay minsan hindi pa ito umibig. Marahil marami nang dumaan na mga babae rito. Pero hanggang kama lang lahat ng mga iyon. Dahil tila hindi marunong magmahal ang isang katulad ni Ace. Love? He asked, like an acid in his mouth. Sa panahon ngayon, may love ka pa bang nakikita sa mga nakakasalamuha mo, ha, Samantha? I don't care about them. What I just saying is if you want me to your bed, you should love me. Taas noong sagot niya rito. Ewan ni Samantha kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin kay Ace ang bagay na yon. Nakita niyang alanganing ngumiti ito at sinuklay ang mga kamay sa buhok nito. Believe me, Samantha, I don't do the love you are talking about, but I fuck my woman hard and satisfy them. Napangiwi si Samantha sa sinagot ni Ace at muli tila naglandas sa buong katawan niya ang magaspang na salitang ginamit nito. Napalunok siya at umatras ng konti para magkadistansya rito dahil iba na naman ang nararamdaman niya. Isama pa
na nasa loob sila ng saradong silid na sapat na para sa kanilang dalawa kung sakaling anuman ang mangyari sa kanila. That's not what I want. It doesn't matter, Samantha. Naniniwala akong kung hahalikan kita ngayon ay gaganti ka. And I fuck you on that wall. You won't hesitate. Nanlaki ang mga mata niyang napatitig rito. Dahil yun na yun ang nararamdaman niya. Kung hahalikan siya ni Ace, ay hindi siya makakatanggi. At kung sakaling ngayon ay angkinin siya ni Ace sa loob ng silid na yon, ay hindi niya masasabing tatanggi siya. Dahil aaminin niyang malakas ang atraksyon niya kay Ace. Isama pa na lalong nagpapainit sa kanya ang bawat salita ni Ace. Tila siya na-excite sa bawat salitang binibitawan nito. Dahil we are in the same boat here, Samantha. You want me to. You can't deny that. Patuloy nito at humakbang palapit sa kanya. Umatras siya para makaiwas. Natatakot siyang mahulog sa bangin sa sarili niyang bangin. Yeah, I can't deny na naa-attract ako sa'yo. But it doesn't mean na hahayaan kong gamitin mo ako sa pansariling pangangailangan mo. My needs and yours are the same, Samantha. Do you want proof? Tanong nito at mabilis siyang hinila. Pakabig. Nabunggo siya sa katawan nito. Tiningala niya ito at halos dumampi na ang mga labi niya sa mga labi nito. Accept my offer, Samantha. He breathed and closed his eyes. No. Matigas na sagot niya at nagpumiglas. Hindi siya maaaring mahulog sa patibong nito. Siya ang kawawa sa huli at magiging tulad siya ng mga kapatid niya. Gagamitin lang siya ni Ace at pagkatapos, iiwan. Sinisigaw ni Samantha sa isip para magawa niyang tumanggi sa pang-aakit ni Ace sa kanya. Never. Pagsisinungaling ni Samantha, napilit pinatatag ang loob at mabilis na kumawala sa mga kamay nito. Yes, Ace, I want you to. But hindi ko hahayaan na gamitin mo lang ang katawan ko. Hindi ko hahayaan na babuhin mo ang katawan ko at pagkatapos iiwan na lang ng basta-basta. If you can't offer the love I'm asking, you can't bed me, Ace. Mariing sabi niya at mabilis na lumakad palapit sa pinto. Hindi naman na siya pinigilan pa ni Ace. Kaya malaya siyang nakalabas ng silid. Taas baba ang dibdib niya sa galit na nararamdaman kay Ace. Kung bakit ba kasi hindi sila pareho ng nararamdaman. Kung bakit kasi siya lang ang tila may damdamin samantalang si Ace, sex at sex lang ang nasa isip nito. Ganoon na lang ba siya kababaw para dito? Wala pa itong kahit katiting na damdamin man lang sa kanya at puro sex ang nasa isip nito. I think I'm going crazy. Sabi niya kay Lance, habang nasa Villa Bar sila ng Villa de Pico. Tinawagan ni Ace ang kaibigan dahil tila na siya nababaliw sa kakaisip kay Samantha kung ano bang dapat niyang gawin. Ngayon lang siya nahibang sa isang babae. Wala pang babaeng nagpabaliw sa kanya ng ganito. Babae ba? Tanong ni Lance habang sinasali ng alak sa baso niya. Yeah. At hindi siya basta-basta babae lang. She's different. Sagot niya dahil yon ang tingin niya kay Samantha. Para sa kanya, kakaiba si Samantha dahil sa dinami-dami ng babaeng dumaan sa kanya ay wala pang nagparamdam sa kanya ng ganito katinding pagnanasa. Pagnanasa nga lang ba? O may damdamin na kasama na pilit niyang winawaksi sa isip dahil hindi kailanman siya maaaring magkaroon ng anumang damdamin sa isang tulad lang ni Samantha.
Mataas ang tingin niya sa sarili dahil isa siyang bienvenida at hindi nababagay ang isang tulad niya si isang Samantha Santos lamang. What kind of different? Parang ngayon ko lang narinig sa yung salitang yan ah. Tanong ni Lance nangingiti-ngiti. I thought they are all the same. Dagdag pa ni Lance. Kaibigan niya si Lance since high school sa SMU. May dalas, kay Lance na rin siya nagsasabi ng mga problema. Tulad ngayon. Pero tila hindi niya magawang sabihin rito ang tungkol kay Samantha. Pakiramdam kasi niya, baka i-judge lang siya ng kaibigan. O di naman kaya pagtawanan. Dahil alam na alam din ni Lance kung anong klaseng pamilya meron si Samantha at kung ano ang reputasyon ng pamilya ni Samantha sa bayan ng San Roque. Baka naman kaya different ay dahil may nararamdaman ka na. Tanong ni Lance. That's impossible. Mabilis na tanggi ni Ace at inisang lagok lamang ang baso. Walang imposible kung tinamaan ng puso. Biro pa ni Lance. Was that lucky girl, Anyway. Sinulyapan lang niya ang kaibigan. Do I know her? I don't know. Tanging sagot ni Ace. How come na nagagawa ka niyang guluhin ng ganyan? Look at yourself. Baka naman may damdamin ka na kaya ka nagkakaganyan. Nakangising tanong ni Lance. Tinignan niyang kaibigan. You think so? Tila wala sa sariling tanong niya kay Lance. No idea, but maybe. Nakangiting sagot ni Lance. Alam naman niyang tulad rin niya si Lance na tila minsan hindi pa ginamit ang damdamin sa mga babaeng nakasama na nila. Tanging init lang ng katawan ang pinakikinggan nila. Kaya eto siya ngayon. Walang idea kung ano nga ba ang damdamin niya kay Samantha. At kung may damdamin niya, anong gagawin niya? Tanong niya sa sarili na hindi ilang beses na niyang naitanong sa sarili ang bagay na yon, na magpahanggang ngayon ay wala pa ring sagot. How's Bea anyway? Pang-iiba niya ng usapan. Nais na muna niyang huwag pag-usapan ang tungkol sa kanya. She's great, and I think she will be back home soon. Sagot ni Lance. That's good to hear. Tanging sabi ni Ace dahil mas makakabuti siguro kung babalik na ng San Roque si Bea. Para naman hindi na magkaroon ng pagkakataon pa si Rafael na makipagmabutihan kay Samantha. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Rafael kahit noong kabataan nila ay napaka-private person na ni Rafael. Hindi niya ito naging barkada dahil tila ibang landas ang tinatahak nito. Pero wala siyang narinig ng mga babaeng nakasama nito at tanging si Bea Veloso lang. Ang bunsong kapatid ni Lance na kung tawagin noon ang kabataan nito ay Veloso Princess. Ang nag-iisang anak na babae lang kasi ito ng mga Veloso. At sa pagkakaalam niya, kinasal si Bea kay Rafael noon. Hindi naman nagkukwento ang kaibigan niyang si Lance tungkol kay Bea. At hindi naman din siya nagtatanong pa. Mabalik tayo dyan sa pinoproblema mo. Sabi na Lance at sinalinan ang baso niya. Forget it. Iwas ni Ace. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang tungkol kay Samantha dahil wala pa siyang malinaw na solusyon. Fine, basta tawagan mo ako pag handa ka nang sabihin kung sino itong gumugulo sa'yo at pagkaya mo nang aminin na tumitibok na yung puso mo. Biro nito at tinuro pa ang dibdib niya. Iniling lang niya ang ulo at ininom ang laman ng baso. Kung sakaling may damdamin nga siya, para kay Samantha, hindi niya yun magagawang ibahagi sa iba dahil mataas ang pride niya. His damn pride. At dito na po nagtatapos
ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.